Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Leo. This reading is for you, March 16 to 22. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Leo. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-connect sa inyo at hindi naganap, hindi nangyari, ibig sabihin hindi mo energy ang ating nakukuha. Para kay Leo. Okay. Congrats, so tingnan mo, may 8-8 ka, there's a good karma. There's a balance, finances, success, wealth, cycle. What goes around comes around. Okay, tandaan mo, kung ano yung ipupunla mo, ipapakita mo sa tao, yun ang marireceive mo. Pag gumawa ka ng mabuti, good karma is coming. Pero di sa abundance kasi, ibig sabihin, abundance is coming. Tandaan mo, success and wealth. Pero, tandaan mo, kulang kasi siya ng isang 8, ibig sabihin, hindi siya kompleto. Yung kulang ng isang 8, ikaw yung magpupuno nun. Kumbaga, ikaw yung gagawa ng cycle mo. Okay? Tingnan natin, Leo. Tingnan muna natin ang iyong. Baka nakakita ka ng mga ganitong repeating numbers o related ito sa yung number na ito. O baka mga plate number niya. May mga reflect. 666, 1, 2, 3, 4. Huli natin si good luck. Love, affection, compassion, kindness, attention, self-love. Several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This is a chance to re-evaluate. Kailangan re-evaluate magkakaroon kasi ng reflection from the past situation no? O mga nagaganap sa pangkasalukuyan mo. You need a mental shift. Shift na to toward greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith in your gut and inner voice. Mag-trust ka sa intuition mo and pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. Tandaan mo, pag-isipan mo yung mga nangyari in the past, then kumuha ka doon ng ikaka-develop mo. Ano yung dapat mo i-develop? Kung in the past is na masyado ka naging impatient, ngayon i-develop mo yun, no? O kaya sa money, ano yung mga hindi naging maganda, ba't hindi naging maganda yung money mo? Yan. Maaring this is the time na magkaroon ka talaga ng shipment at magkaroon ka ng mag-attention ka. And also to your health, kailangan dito kasi is a self-love din. Good luck! Yes, spiritual guide, progress. Kailangan is progressing. Justice, kailangan mo talaga na magkaroon ng structure, mga bagong sistema, i-processes mo, itama mo yung mga mali mo, ganyan. Conditioning and have a rule, no? You are on the right track. Someone from the other side has your back and encourage you to try your best. Ibig sabihin is your angels guide. You will succeed. Observe your surrounding and communicate clearly. Be sure that everything will be fall to pieces. Tandaan mo, what goes around comes around. Baka ito yung mga lucky number 1 to 1, 10, 29, and 35. Ito na yun, yung magkakaroon ka ng mga reflection and shifting for a good luck, Andito na yun talaga may mga i-start ka na. Andito na you're doing your fashion or this is the time to start. Ang sinasabi rin dito, may mga dapat ka rin tapusin sa nakikita ko dito, Siguro, a reflection from the past na mga medyo hindi naging maganda na about sa life mo. Siguro, ikat mo na rin yun, Dapat it's time to cut and finish na yun. Kailangan na ngayon is a shipment para dumating na ngayon si good luck talaga, sa nakikita ko dito. Andito na yun sa 1, 2, 3, 4. Kumbaga, shifting na to. Kailangan mong gawin na yun, sa nakita ko dito. And also, andito yung mga news and messages ka na marireceive
no? Ganyan. Or information, ganyan. May mga communication, mga bagong communication sa nakita ko dito. Syempre, hindi mawawala yung mga bagong makakasakit pa rin sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Pero tandaan mo, mag-look ka sa future mo dito. It's good kasi yon. And syempre, may mga iisipin ka. And this is the time to start and to shift nga ang sinasabi dito na mas kailangan mo nang gamitin ng utak mo or intellect, no? Thinking before you take it action, before kang magsasalita. Ang sinasabi dito, no, may mga biglaang mangyayari, sa nakita ko rin dito. And syempre, andito rin yung situation na kung ikaw is medyo nai-stagnant pa sa mga sitwasyon mo from the past, pero ang nakikita ko to is okay na naman siya, nagkakaroon na ng shipment sa'yo, mag-aring matatapos mo na yun o tatapusin mo na yun, no? Sa nakikita ko dito. Andito na yung mas more kang magkakaroon ng tibay ng loob, no? Para i-pursue yung mga gusto mo i-pursue this time. Andito na yung pagkakaroon ng mga stability. Siguro magpo-focus ka na more sa iyong work, profession. Andito na yung pagkakaroon ng settling down at pagkakaroon talaga ng shipment. Maaring magkakaroon ng mga development or unexpected development, no? Na mangyayari sa iyong buhay this time sa nakita ko dito. Sa tingin ko, ikaw yung kikilos dito. Kasi hindi ka kompleto yun. Ikaw yung kukilis dito kasi why? Magkakaroon ka ng clarity sa mga bagay na ay medyo hindi nagiging maganda yung part na ganito ko. Halimbawa sa money, ay sa work ko, medyo napabayaan ko ata. Mga ganon, no? Ay, yung sa attitude ko, magkakaroon sa'yo ng it's more on clarity, no? Sa nakita ko. Kasi magkakaroon ng starting over sa'yo. Andito kasi yung iyong spiritual awakening this time, ano? Sa nakikita ko dito. Kaya, ikaw mismo yung mag-action sa nakikita ko dito. Dali lang. May pupo yung anak ko. Gumen. Kasi kayo nandiyan kayo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Maari magkakaroon na ng is more unstable at lakas ng loob na this time. And then mag-ingat ka rin, no? Hindi naman siguro kayo lahat, no? Mag-ingat ka kasi maaring matusok ka, mahiwa ka, ikaw or malapit sa puso mo. Sa nakita ko, may mga gagawin ka na maaring makasakit sa'yo or masasaktan ka, no? Ng ibang tao o mga bagong tao. Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na danger or there's an accident, hospitalization, or a sitwasyon na hindi mo inaasahan. Hindi to rin sinasabi na kung ano yung ipinula mo nga, sabi nga dito, what goes around comes around. Yun, mag-pay attention ka doon, ha. Yeah, may mga kung ano yung itinanim mo, yun yung i-harvest mo, no. Pero this is a warning. Kasi maaring in the past is may mga nangyaring sitwasyon na hindi naging maganda yung resulta. At ngayon is marireceive mo yun. Halimbawa lang, in the past hindi ako gano'n nagpapasok sa trabaho. Siyempre, ano yung marireceive ko? Yung tinrabaho ko lang. Ibig sabihin, yung money ko na sasahudin, bumaba. Mga gano'n na. O kaya may ginawa ako in the past na hindi maganda, na nakasakit ako. Yun yung marireceive ko sa ngayon. Yun yung harvestin ko. Yun yung mga kailangan mo i-develop, no? Yung mga kailangan mo na, kasi ito yun, no? Kailangan mo na mag-start over talaga dito. At kailangan mo na mag-pay attention sa sarili mo, kung ano yung mga i-develop mo, ganyan, ano yung mga i-ship mo, ganyan, sa nakita ko dito, no? Mag-ingat ka pa rin sa mga accident, no? Ikaw or malapit sa puso mo. May mga hospitalization, ganyan, surgery, nakita ko dito, or any painful situation na maaring sa iyong, pag-exercise, no? O sa trabaho mo, sana wag naman. Sana wag naman ganun kalaki. Tingnan natin ang energy ni Leo this week. Ano pang energy ni Leo this week? Sure. Nako, Leo. Tingnan pa rin natin. Bakit po ang energy ni Leo? Ano yung ibig niyo sabihin? Okay. Ang energy mo, yung cycle mo, mabalik. Yung energy mo, this week, no, sa nakikita ko to, may imbalance ka raw. Andito yung mga sitwasyon na
Oo, may mga situation na mai-stagnant ka. Siguro, a situation from the past, sa nakikita ko dito, na kailangan mo na talagang i-finish, if ever na meron mo, no, sa nakita ko dito, may mga chaos, mababurnout ka raw, may stagnant ka, or may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng pagod. Ganun sa nakikita ko dito. And then, may mga tao pa rin na sasalungat sa'yo, hindi pa rin magkakasundo, hindi magkakasundo-sundo, or nandito yung pagtatalo o alitan sa nakita ko dito. May mga tao pa rin, or may tao, sana hindi sa sarili mo, no? Sa nakita ko ito. Kasi, ang nakita ko ito, may mga past person, ako na nakikita dito, ikaw or vice versa, is wala silang tiwala sa'yo. At hindi sila believe sa iyo. Kaya nandun yung mga sitwasyon na maaaring yun ay hindi mo pa rin maa-accept. Yun ay yung mga sitwasyon na okay lang yun, no? Kumbaga nahandito rin yung iba siguro, maaring nagkakaroon kayo ng chronic stress because sa mga sitwasyon na yun, sa nakikita ko dito. At ingat ka pa rin sa paggastos-gastos, ano, sa nakita ko dito. Hope naman, magkaroon ka ng balancing this time. Yan. May mga promises ako na nakikita na maaring ma-break, no? O hindi matupad, o may magkakaroon pa rin ng mga sad memories ako nakikita sa'yo. Nakikita ko rin na alagaan mo yung sarili mo, no? Sa nakita ko, parang hindi mo ata na pupukusan yung sarili mo, baka napapabayaan mo kung ano yung mga kinakain mo, ganyan, iniinom mo, ingatan mo pa rin. Tingnan pa rin natin. May tao rin na mag-a-advise sa'yo. This is a person na malayo sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Siguro bibigyan ka niya ng advice or you give an advice dito sa tao na in a distance. Tingnan natin. Ano ang parating kay Lay? May mga biglaang mangyari sa'yo, Lay, eh. Ano ang parating kay Lay? Oy, this is your energy. Diba? Strange. Leo. Ano pong ibig nyo sabihin? Labas. Okay, ang parating sa'yo, Leo, sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ng mga problema or nandun pa rin yung situation na makakaramdam ka ng burden sa iba, no? Sa nakita ko dito, focus ka naman sa ginagawa mo, no? Andito ka naman sa sitwasyon mo na you are starting na mag-focus sa iyong mga plano this time gagawin mo kasi yung lahat, no? Parating sa'yo is gagawin mo yung lahat o gagawin mo yung responsibilidad mo as being you kasi nandito yung lakas ng loob mo, handi yung strength mo sa nakikita ko dito. And then nakikita ko rin na you're doing your fashion nga. Kaso may mga sitwasyon na magkakaroon ka pa rin ng dissatisfaction. Na mafe-feeling stuck ka pa rin. Handin pa rin yung sitwasyon na magkakaramdam ka ng mga problema, burden, struggle. Siguro because of the situation na mapapatanong ka sa sarili mo na bakit ganun? Parang ang daming katanungan na papasok pa rin sa isipan mo na bakit ganun, bakit ganyan, bakit hindi nila nakikita yung ginagawa mo as in, no? Sa nakita ko ito. Kasi parang nakikita ko sa'yo paulit-ulit yung cycle ng buhay mo sa nakita ko dito. Kasi why? May mga tao pa rin talaga na sabi ko nga sa'yo, may mga wala pa rin silang tiwala sa'yo at hindi sila believe sa'yo, no? Kaya doon ka pa rin talaga mag-focus sa mga sitwasyon na mag-burden ka. Magkakaroon pa rin ng mga conflict, ganyan, mga tao na matataas ang ego, sa nakita ko dito. Sana hindi malaking conflict ang nakikita ko. Doon ka masasaktan, no? Nakakasakit naman talaga, no? Ang nakikakit. Kasi andun pa rin yung mga rejection, ganyan. May mga sitwasyon na malulostot ka, yan. And then also, andito yung mga situation na magkakaroon ng mga battle, disagreement, argument, maiirita din sila sa'yo, ganyan. Mga tao na galit sa'yo or magagalit sa'yo.
As in, no? Pero wag ka daw, wag focus ka lang sa iyong mga ginagawa. This time, focus and be patient. Magkaroon ka ng dedication to your goals. Yun ang parating sa'yo. Again and again. Always and always, no? May mga sitwasyon na maaaring mahang ka na naman. May mga sitwasyon na magkakaroon ka naman ng mga bagong plano. No? May mga sitwasyon ako na nakikita na plano mo na pag-iisipan mo. Sana wag naman gano'n, no? Parang ang cycle ng buhay mo paulit-ulit. Andito rin yung pag-iisip sa nakita ko na paano mo tatapusin yung mga problema na nararamdaman mo. Yan. May mga bigat ka na mararamdaman kasi. Tingnan natin ang dapat iwasan nila. Ano dapat po iwasan nila? May mga tao na makikipag-compete pa rin sa'yo. Kompetensya, ganyan. Thank you po. Bakit po? Bakit ito po yung dapat niya iwasan? Okay. Ang iwasan mo daw, Leo, is yung sitwasyon na makipagtalo pa, no? Iwasan mo yung maging ganun nga tulad ng dati, maging impatient ka, no? Or maging maiksi yung pasensya mo. Iwasan mo rin yung makaramdam ka ng isang situation na takot, if ever na meron man. At iwasan mo din yung hindi ka kumilos, no? Ganyan. I-let go mo yung mga dapat mo i-let go, i-end mo yung mga cycle na dapat mo i-end, ganyan. And then also, iwasan mo yung isang situation sa buhay mo na hindi ka magkaroon ng self-evaluation, no? And you need to learn from the past. Kaya nga dito rin si good luck, si reflect, at saka si good karma. What goes around comes around, no? Ang sinasabi dito. Iwasan mo, you need to choose your battle din sa nakikita ko dito, no? And syempre, ang nakita ko rin dito is you need to be aware. Yan. Iwasan mong hindi ka maging aware sa mga sasabihin mo, sa mga sasagupain mo, o kakaharapin mo, ganyan. No, maging aware ka doon sa nakikita ko dito. Wag mong i-think na wala kang magagawa. May magagawa ka. Kung ile-let go mo lang sila at hindi mo sila papansinin, yun ang the best na magagawa mo sa sarili mo. No, sa nakita ko to. Kailangan sa'yo is magkaroon ka ng progressing to yourself. Try to analyze yung mga situation na gusto mong i-let go. Ganyan. O i-change mo yung mga decision mo, making mo ngayon, kailangan mo is mag-transform. Yan. Yun pa rin ang nakikita ko sa'yo. Paulit-ulit yung cycle mo. Tingnan natin ang iyong love. Love is sa lahat. Sa kapatid, magulang, kasama sa trabaho, karelasyon. Kamusta sa love this week si Leo? Okay, Leo, when it comes to a love, okay, when it comes to a love, ang nakikita ko dito, when it comes to a love, nahandito yung situation na maaring may makipag-usap sa'yo na a part of the family, ako nakikita, no? And then also, ang nakikita ko sa kanya, may pag-uusapan kayo na related ang mga decision making. Ganyan. Sa nakita ko dito.
Pero yung pag-usapan kayo isang decision making na siguro pagpapasyahan, mga ganyan, sa nakita ko dito. When it comes to a love, ikaw, Leo, yung tao na kahit na yung tao is hindi siya same kayo ng page, may mga time na kaya mo silang kaya mo makipagkaibigan sa kanila. Sa nakikita ko dito. Yun nga lang, minsan dumatating yung time na napapagod ka. No? Pero, ginagawa mo naman yung lahat sa nakikita ko dito. No? When it comes to a love, then, ang nakikita ko dito, pag-uusapan ka rin, no, ng mga tao o ng tao in a distance. Ganon. May taong makikipag-usap sa'yo, then sa iba. In a distance, yan, pag-uusapan ka, o may tao, makaka-receive ka ng text message, communication, information, ganyan. May mga tao na kukonect sa'yo when it comes to love. Siguro, in a workplace mo to, or mga tao. Basta na in a distance siya, or a family member, or maybe a friend sa iba, no? May kukonect sa'yo, sa nakita ko to, dito. Iba sa inyo, kung kayo is single when it comes to a love, kasi when it comes to a love, alam ko naman na wala kayong love. Iba dito ha, siguro walang love. Iba dito, maybe you have a family, no? Ang nakita ko dito, kung kayo is may karelasyon when it comes to a love. Nakikita ko naman dito na nagkakasundo naman kayo, no? Ng minsan nga lang, may mga time na napapagod ka rin sa kanya. Pero nagkakasundo kayo. Kung wala naman kayong mga love, ang nakikita ko dito is your family. Doon ka nakapokus kasi sa family mo. O sa mga tao na mahalaga sa'yo. Ganyan, sa nakita ko to. Nagkakaroon naman ng communication, sa nakita ko dito. May iba dito is merong getting together. Ako nakikita ko. Siguro may family unity, reunion, pag-uusap, o makaka-receive ka lang ng text message, yung mga getting together with your close relationships, yung mga happiness, enjoy, ganyan sa nakita ko dito. May coming home, ako nakikita sa iba, maaaring may darating na itaga-ibang bansa, ikaw uuwi ng Pilipinas, or galing probinsya, o ibang baryo, may mga surprise parties and event, or may pupuntahan ka na wedding, or maaaring makaka-receive ka ng text message from a distance na tao, no, na nakikita ko, na maaring makaramdam ka sa kanya ng happiness, joy, ganyan, sa nakita ko dito. May tao dito na gusto niya makipagkita sa'yo when it comes to a love. Baka makareceive ka sa kanya ng text message. Tao to, bigay ko sa'yo ha, meron tayong Aries, Leo, Sagittarius. Meron tayong Aries, is more in Aries. And we have Aquarius. At saka, puro ganun. Sagittarius. Yun. Baka maka-receive ka ng message na galing doon. Or ikaw ang magte-text message. Ganyan na. Yun ang kukonek sa'yo. Or sa iba is a family member. O kasama sa trabaho. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money this week ni Leo? Kamusta ang money this week ni Leo? Nakita ko na kanina, diba? Merong paggastos. Wow, we have the 10 of Pentacles. Okay, thank you. Okay. Okay, when it comes to your money this week, Leo, ang nakikita ko sa'yo, yes, there's a journey, new journey, ako nakikita sa'yo, no, when it comes to money, kasi nandito rin si Ten of Pentacles. Ibig sabihin, when it comes to money, nagkakaroon ka ng mga plano. Kumbaga, pinag-iisipan mo na talaga ngayon kung paano mo siya gagastusin, no? Sa nakikita ko dito. Nag-uumpisa ka ngayon na mag-umpisa na maging kalma ang iyong pera, no? Sa nakikita ko dito. And then also, andito na yung pagle-let go mo sa mga past
situation mo when it comes to a money. Kumbaga, mas magpo-focus ka na ngayon na sa trabaho mo, ganyan, sa pag-iipon ng pera, sa nakita ko dito. Yan, may mga idea ka na ipupursue this time para magiging makikipagsapalaran ka ngayon this time na maging okay yung pera mo this time. Magkakaroon ka ng pagsasaayos this time. It's more on renewal ang nakikita ko sa'yo dito. Maganda yung money mo ngayon kasi baka iba dito is magsisave na kayo ng money. Pipilitin nyo nang mag-save more ng money, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin, opportunity. Opportunity na Leo this week. Marami tayo, iba-iba ang klase ng opportunity. Pwede siya sa love, pwede siya sa business, kanya. Opportunity. Leo, may nakita ako sa'yo. Tumatagilid ang opportunity mo. Okay, when it comes into your opportunity, medyo ang nakikita ko sa'yo may blockage, no? Yan, nagkakaroon ng blockage sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Kung sa trabaho mo, pahalagahan mo yung trabaho mo ha. Yung mga ginagawa mo this time na project, trabaho, opportunity, any opportunity. Kasi medyo magulo siya, no? Sa nakikita ko dito. Medyo nagkakaroon siya ng delay to success itong opportunity na to. You need to value it. And sinasabi rin dito na magulo may blockage no? Namamanipulate ka siguro ng, halimbawa sa trabaho mo, siguro namamanipulate ka ng emotions mo, kaya hindi ka nakakatutok sa trabaho mo, mga ganyan. Yung mga ginagawa mo this time, sa nakita ko dito. Napapabayaan mo ata yung meron ka sa ngayon. Leo, medyo you need to value it, sa nakita ko dito, kailangan mo may i-let go sa buhay mo para magkaroon ng pagbabago when it comes to your opportunity. Ngayon is pahalagahan mo na ngayon maigi yung trabaho mo, ganyan, or yung mga ginagawa mo this time, no? Ang nakikita ko. Kailangan mo ngayon is a transformation talaga ng matinding-matindi para hindi siya magkaroon ng delay sa nakikita ko dito. Kasi is nagdi-delay, tumatapon siya, no? Kumbaga nga sa sahod, pababa ang sahod mo. Ganun ang nakikita ko dito. Pababa yung energy mo. Ganyan. Na minsan namumudi-mudi ka rin. No? Hindi ko alam why kung bakit may nakikita ko sa'yo na sama ng loob o puot o galit. Ganyan. Andito rin yung situation na when it comes to opportunity rin, sa nakita ko ito, na may tao dito na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Mag-ingat ka kung sino yung mga makakausap mo, Leo, ganyan, or maaring ikaw to ha, vice versa tayo, na hindi ka na talaga totally na nagtitiwala ng ganun sa tao sa nakita ko dito. Hindi ka na madali magtiwala. Kasi ando yung sitwasyon na napagod ka na, parang palagi na lang ganun na. Alam mo yun yung, wala na kasi always na lang, yung cycle kasi ng buhay mo is paikot-ikot lang na. May mga taong hindi ka gusto, ganyan. Pero wag kong mapabayaan yung opportunity na meron ka ngayon ha. Kasi nakita ko medyo, siya, magulo. May tao dito na ayaw magparaya. May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan at hindi siya pwedeng asahan. Tingnan natin ang advice sa iyo ni Universe. Universe, anong ma-advise mo kay Leo this week? Ano po ibig niyo sabihin?
Leo, pag-uusapan ka. As in. Advice. Sabihin ko muna sa'yo Okay, Leo, ang nakita ko sa'yo dito, may mga tao na gagawan kanila ng kwento na hindi totoo. No? May mga tao dito na mga magsisinungaling or may tao. Mayroon ako nakikita dito na makakaramdam ka ng sakit or painful situation sa nakikita ko dito. Magkakaroon ka ng emotions. You're feeling emotion no? Magiging more on sensitive ka this time din sa nakita ko dito. Sa nakita ko dito, sensitive ka. Andito yung i-judge ka ng mga tao. Like, always ko talaga nakikita yun dito Andito yung mga pag-judge, paggawa ng hindi totoo, mga evil gossip, yan, yung mga hindi totoong kwento, mga magsisinungaling sila sa nakita ko dito. Andito pa rin yung pandaraya, pangliling lang nila sa'yo, sa nakita ko dito. And then, alam mo yung may mga taong masusungit, mga taong bitter, mga tao na i-harass ka nila, mga tao na pag-iisipan ka nila na mabigo ka sa lahat ng gagawin mo, ganyan, na mag-fail ka. And then, baka mag-focus ka doon, sa nakita ko dito. Sana wag ka mag-focus doon sa sitwasyon na yun. Okay, the advice, ang nakikita ko sa'yo dito. Leo, ang nakikita ko sa'yo with it comes to advice, you need to transform. Kailangan alisin mo na yung mga bagay, mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na hindi na makakagod para sa'yo, no? Sabi nga dito is to shift, no? Or sabi nga dito is start and finish, diba? Yung mga dapat mong i-finish mo na. Sa nakita ko to, this is a time na may ikat ka sa buhay mo. Start a new beginning into your life. Keep moving to reach your goal. Doon ka mag-focus. And you need to release or to escape sa mga sitwasyon na nasasaktan ka. Sa mga sitwasyon na natatrap ka. Sa mga sitwasyon na nai-stuck ka. No? Kailangan ngayon sa'yo is you need to taking control. Your feelings, yung emotions mo, yung mga pananalita mo, you need to take care, ganyan. And use your talino, no? Yung talino mo, kailangan mo makita yung the fact before ka mag-take it action or mag-desisyon sa buhay. Sinasabi rin dito, kailangan magkaroon ka ng mental strength, clear mind, kung ano yung mga dapat mo ikakat o haalisin sa buhay mo. Mas mahalin mo at mag-focus ka sa sarili mo this time, sa nakita ko dito. And nakikita ko rin dito na ibalik mo yung confidence mo and pride. May mga tao naman na willing silang suportahan ka, no? At may mga taong bagong susuporta actually sa'yo, sa nakita ko dito, no? May ayaw sa'yo, meron naman mga tao na sumusuporta naman sa'yo o susuportahan ka nila, sa nakita ko dito. Tandaan mo is the choices is always available sa'yo. Kung magpapa-apekto ka sa kanila, mas gagawin at gagawin nila at uulit-ulitin nila yung part na yun na saktan ka nila at gawan ka nila ng hindi totoong kwento. Kaya kailangan wag ka magpa-apekto sa kanila. Mag-focus ka doon sa mga sitwasyon o sa mga tao na willing silang suportahan ka at mga tao nagtitiwala sa'yo. Trust more to your intuition and chase your dreams, no? Sa nakita ko dito. Focus lang. Kailangan sa'yo is a positive destination this time. And free yourself sa mga past situation mo. I-cut off mo na sila hanggat kinakailangan. And transformation, sa nakita ko dito. Arigato namaste, God bless.